Sa nakarang video po natin, diniscuss po natin yung the power of prayer with fasting. At ngayon naman po, matutunghayan natin ang ilang pang papag-aaralan natin patungkol po sa kahalagahan nitong pag-aayuno. Why do we fast? Ito po ang ating tatalakayan ngayon. Sa 2 Chronicles 7:14-15, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and heal their land. Yung salitang prayer po doon ay yung pagpapakumbaba ng tao sa harapan ng Diyos upang ang kanyang lupain ay pagalingin ng Panginoon. Na national despair, kung saan ang mga tao sa isang bansa na kanilang kinasabilangan ay napupuno sila ng matinding problema. Krimen, drug addiction, domestic violence, divorce, corruptions, and so forth and so on. So it is natural kung makikita natin saan man dako ng mundo mga bansa na sila po ay pinaghaharian talaga ng kadidiman. Paano ho natin mababaka yung ganitong mga sitwasyon ng ating mga bansa? Nations of the world are experiencing all kinds of evil, from national to personal level. Of course, as we pray to God, your kingdom come, your will be done here on earth. Na ini-impose natin yung kaharian ng Diyos dito sa lupa, katulad ng sa langit, na ang sa langit ay wala pong gulo, kahirapan, krimen. Yung anumang nagaganap dun sa langit ay nais nating makita rito sa lupa. Kaya ang panalangin natin ay, your kingdom come, your will be done. Kaya ang tao pong lumalapit sa Diyos na nagpapakumbaba at sa Kanya'y tumatawag ng buong puso upang sila'y iligtas sa lahat ng samaan sa kanilang buhay. That's why we pray, His kingdom come, His will be done. Yun ang panalangin natin. Maghari ka dito sa lupa katulad ng paghahari mo dyan sa langit. Na ang langit ay ibinababa natin sa lupa upang ang lahat ay pagharian ng Panginoon. So, kung ang lupain ay may nasasadlak sa mabigat, problemang nakakasira sa tao at negatibong epekto nito sa kanila, sa panalangin po na may pag-aayuno, ang Diyos po ay gumagalaw at nakikialam sa bansa. Tulad po ni Queen Esther, nung pong panahon ng mga Hudyo ay nasa ilalim ng isang kontrol ng isang bansa kung saan sila napatapon. Ito sa pong napakagandang si Esther na napakasal sa hari. Dahil ang kanyang mga kababayang Hudyo ay may threat na sila'y lilipulin lahat. Kaya ang kanyang bananggit sa kanyang mga kasamahan sa Esther 4:16, sabi natin, Esther said, go gather together to all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my maids will fast as you do. When this is done, I will go to the king. Even though it is against the law, if I perish, I perish. Tingnan niyo pong mabuti yung kanyang matinding pananampalataya sa kanyang pagdulog sa Diyos at pananalangin sa Panginoon. Sila'y nag-ayuno at ang kanyang paniniwala, ang Diyos ay merong kakayahang sila'y tulungan. Kaya malakas ang loob niyang sabihin na, ako'y pupunta sa mahal na hari at idudulog ko yung ating hinaing at ating kalalagayang na tayo po ay nasa peligro. Masama ang sitwasyon natin. Kailangan tayo tulungan ng hari at makialam na sa sitwasyong ito. Kaya siya po ay nagpatawag ng pag-aayuno kasama ng kanyang mga kasamahan. Kung siya daw ay mamamatay siya. But of course, we read what had happened after this big event
the Lord spare His people and help His people. Yun po yung epekto ng panalangin may pag-aayuno. Kaya pinapalakas ng pag-aayuno ang panalangin natin sa pagdulog sa Diyos. Number 1, kung bakit tayo nananalangin? Pag ang bansa po ay kumakaharap at hinaharap niya ay isang mabigat na problema ng kasamaan. At when the nation is under a great threat of disaster, people who would fast will surely get help from the Almighty One. Ito po ang ating pinangahawakang at pinaniniwalaan. That's why Christians believe that God can intervene in national affairs. If the nation is in danger, all we have to do is to pray and fast, to ask the Lord to intervene. Pangalawa po, bakit tayo nagpapas? Ito pa isa. For personal discipline. Tingnan niyo po siya. Sundan natin yung kanyang buhay. Corinthians 9:27, sabi ni Apostol Paul, I discipline my body and make it my slave. Tingnan niyo, mabuti ha. Dinidisiplina niya rin yung katawan niya para ito'y mapasunod niya. Hindi siya susunod sa katawan niya. So that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. That our ministry may not be blamed, but in all things we commend ourselves as ministers and servant of God, in much patience daw, in tribulation, in needs, in distresses, in stripes, in imprisonments, in tumults, in labors, in sleeplessness, in fasting. Doon po ipinakita ni Apostol Pablo yung kanyang mga paghihirap bilang naglilingkod sa Diyos as a minister of the gospel of Christ. Kasama po yung fasting na nabanggit niya sa verse 5. Because he is a man of discipline, he disciplined his body so that when he served God as a witness to others, he himself will not be disqualified. Paano nga naman kung magtuturo tayo ng salita ng Diyos, ang Diyos natin ay Diyos ng kagalingan at kaayusan, samantalang tayo may sakit, at tayo ay high blood, mataas ang cholesterol, mataas ang uric acid, dahil wala tayong disiplina sa ating personal diet. Puro tayo kain ng kain. We do not resort to fasting. Ang pag-fasting po ay isa sa mga paraan para tayo madisiplina sa ating physical na katawan, sa ating fleshly desire. So, kinakailangan po yan para kasama na rin yan upang tayo magkaroon ng magandang pangatawan. Pangatlo, bakit tayo nagpa-fasting? For deeper hunger for God. Ang Panginoong Hesus po sa Matthew 4:2, after fasting for 40 days and 40 nights, he was hungry. Na literally hungry ho talaga siya sa food. Pero yung ating desire to become more intimate with God ay lalong lumalalim pag tayo po yung nagpa-fasting. The Bible says in Matthew 5:6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Isa pong paraan yan upang tayo lumalim yung ating paghahangad pang makilala at makaniig ang Panginoon pag tayo po yung nagpa-fasting. At pang-apat, bakit kailangan nating mag-fasting? We fast during periods of mourning and distress. Itong mga tao ng Diyos, nung sila po ay nawala ng mahal sa buhay, sila po ay nag-ayuno. Unang Samuel 31:13. Then they took their bones and buried them under the tamarisk tree at Jabes, and they fasted 7 days. Ito po yung pagkamatay ng Haring Saul. 2 Samuel 3:35. Then they all came and urged David to eat something while it was still day. But David took an oath, saying, my God, deal with me, be it so severely, if I taste bread or anything else before the sunset. Siya rin po ay nawala ng isang anak, kaya siya ay nag-ayuno. So ginagawa po natin ang pag-fasting sa ating kalungkutan, at tayo po ay kino-comfort ng Lord when we do come to fasting and prayer. Pang-anim po kung bakit tayo nag-aayuno, sinasabi dito, we fast by facing our spiritual decision in life. Dahil may mga desisyon tayong ginagawa, dapat po ang ating spirit decision ay based on the spiritual leading of God sa buhay natin para tayo po ay well-guided at hindi magkamali.
Dahil we are winner's guide. We are people who are always winning because we are well guided by the Spirit of Christ. So we fast in order to face our spiritual decision. Acts 13:2. Ibig sabihin, pag tayo po yung nag-aayuno, humihingi tayo ng guidance sa Espiritu ng Diyos para ipaalam niya sa atin ano ba yung dapat nating gagawing desisyon sa buhay para tayo hindi mamali. Alam natin ang Diyos ay dadalhin tayo sa lahat ng tama dahil siya ay totoo. Acts 13:2. While they were worshiping the Lord and fasting, yan po, nadinig natin, fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." Na-specified ng mabuti kung sino yung tinatawag ng Holy Spirit para sa ministeryo at gawain ng Diyos. Ang sabi dito, habang sila din nagpupurit sa Diyos at nag-aayuno, ang Espiritu Santo ay nagsalita sa kanila. Hindi natin alam kung audible yan o sa Espiritu nila. Nagkaroon po sila ng concerted agreement sa kanilang pananalangin at paghahangad na malaman ang kalooban ng Lord. Sinabi sa kanila ng Holy Spirit, "Set aside mo sa akin si Barnabas at si Saul." Siya po yung si Paul, para sa gawain kung saan ko sila tinawag. Kaya pag meron po tayong mga spiritual decision na nais nating konsultihin ng Diyos, so samahan po natin ng pag-aayuno yung ating panalangin, and God will help us to hear His voice audibly and clearly. And bandang huli po, kung bakit tayo nananalangin, we fast when we ask for direction. Okay, yan po ang 5 kadahilanan kung bakit ho tayo nagfa-fasting. At nawa, tayo po may natutunan sa ating maikling Bible sharing. At continue to seek God. And kung di ka pa nagsasubscribe dito, mag-subscribe ka para yun sa mga ganitong video nais nating masutunghayan at malaman pa ay makasunod po kayo. Okay? Maraming salamat. God bless you all.